Okay. So maghahabol tayo ng oras ngayon. Punta tayo ng Taytay sa may C6 dahil magpapalinis tayo ng panggilid ni Apollo at saka magpapa-change oil tayo doon sa tropa natin. Anong oras na ba? Alas 4. Bibilisan na lang natin pumunta ng C6 para makapagpagawa na tayo. Tsaka matik, marami din nagpagawa yan kanina kasi lagi yung may schedule eh. Lagi hindi nauubusan ng client yan eh, yung mga nagpapagawa, especially yung mga nagpapa-convert ng disc brake sa likod, yung mga RS. Yan, dami na nagpagawa sa kanya ng ganun at quality talaga. Hindi ka magsisisi sa quality. Medyo traffic dito, patay dadaan, pero weekend ngayon ha. Sana pagdating natin doon patapos na yung ginagawa niya o di kaya wala nang ginagawa para tayo na agad yung susunod. Lumagpas tuloy ako. Doon tayo magpapagawa sa tropa natin, si Dave. Ayan, isa sa mga trusted mechanic na kakilala natin. Dito na pala tayo dadaan. Sarado kasi doon eh dahil ginagawa. Okay, nandito na tayo, C6. Okay, so kung bakit alas 5 na tayo makakapunta, alas 4 pala dahil bumiyahe tayo kaninang umaga. Actually matatapos yung shift ko alas 5 pa eh, pero baka dumilim na. Tsaka baka kakunta traffic dito gawa ng dito sa TLC. Napakaraming dumadayo gawa nung yung sa ilaw. Ayan yung para alam nyo yung tinutukoy ko. Ito yan yun. Dito tayo sa C6 ngayon. Nakikita nyo rin yung kapaligiran. Papakita ko, papaliparan natin ng drone. Yan, medyo bibilisan natin para makahabol tayo at hindi na tayo abutin ng dilim sana. Pero aabutin na to eh. Okay lang, at least pauwi naman na, hindi yung papunta pa lang. At least pag uwi papahinga na lang, diba? So ayan, si Dave nakilala ko lang yan sa Facebook dahil nagba-vlog din yan, nagba-buy and sell, at tapos ayun, mekaniko na rin at may shop siya, alhamdulillah. Bago lang yung opening ng shop niya eh. Hindi lang tayo nakapunta ng opening niya, pero lagi tayo nakasuporta. Oh, traffic na, diba? Yan ang sinasabi ko. Hanggang saan yan? Oh, di ba? Ang haba ng traffic. Buti dito wala ganong traffic. Ayun, kung halimbawa may mga ipapagawa kayo o di kaya mag-i-inquire kayo, chat nyo lang siya sa Facebook niya. Madali lang naman to makahanap yung ano na shop niya eh. Ayan, malapit na tayo tatawid ng ano, tulay. Oh, ito yung tulay. Pag pumupunta ako dito, ang nami-miss ko sa Dato Piang, kasi meron din tulay doon yung Dato Piang Bridge. Yung shop nga pala ni Dave, tapat din yata nung ano, tapat din ng ano, yung kainan dito, yung may only rice na malaki yung chicken part. Dito yun, tapat lang niya. So halimbawa kung magpapagawa kayo, pwede kayo habang naghihintay ay kakain kayo. Ayan o, mga kainan yan. Ayan, puro kainan yan. Pero kung Muslim ka, may sasuggest ko sa'yo dito sa dalawa, yung Mang Inasar at itong kay Mang Nolan, kasi yan lang yung mga hindi nag-iihaw ng oink-oink eh. Ayan yung shop. Puntahan natin, ikot lang tayo. Ayan, ang daming top box. Ayan siya, gumagawa din. Ito Rigawa. Ay gagi. Huwag kayong aatras siya. So ayan yung shop niya. Tapos ayan yung sinasabi kong kainan sa tawid.
Yan. Puro kainan yan. At ayun, ito nga pala yung loob ng kanyang shop. Ito yung mga tinitinda niya. Meron dito mga gulong, mga gloves, at iba pang mga motor parts. Kung ano yung mga kailangan nyo, PM nyo, baka meron siya. Tapos meron din dito mga shock. Ayan, magpapalit ka, magpapalower, mga rim set, meron din dito. Ayan, at iba't ibang uri ng mga motor parts, mga fender. Meron din dito mga helmet. Ayan, yung mga helmet na mga affordable nandito sa kanya. At naggumagawa rin pala siya ng seat, yung nagpapatabas, yung nagpapa-flat seat. Yung stock nyo, pwede nang gawing flat seat. Ayan, tinatabasan niya. Tapos pwede nyo rin siya palitan ng cover dahil meron din dito siyang binibenta ng mga cover. Ito yung mga available na seat cover niya. Marami na rin parating, mga gulong at iba pang motor parts. Dumating na rin yung marami niyang stock. So kung may mga bibilin kayo dito na motor parts, yan na rin po yung gumagawa. Siya na rin yung may-ari ng shop, siya na rin yung mekaniko, tapos siya na rin yung labor, lahat-lahat siya na. Tapos tungkol naman sa pagpapakabit ng mga binili nyo, ang lagi lang niya sagot ay depende sa edad. So ayun, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, ginabi na bago niya nagawa yung sa akin. Pero okay lang yun, walang problema doon. Kasi hindi naman ako nakapagpa-schedule talaga eh. Ayan na, nabuksan na niya at makikita natin dito na napakadumi talaga. Napakaraming alikabok ni Apollo. Dahil ilang buwan din to bago nabuksan ulit eh. Huling open pa yata nito noong nagbaylan ako from Mindanao to Metro Manila. So matagal na rin yan. At ayun, tinignan na rin yung lining, bola at yung sliding piece. Lahat naman ay all goods pa. So alhamdulillah, hindi rin tayo mapapagastos ng malaki. Yun, diba, lahat naman ay okay pa, bukod lang dun sa napakadumi. So dito ko dinala kay Dev dahil isa ito sa mga trusted na mekaniko na kaibigan ko. Marami akong kaibigan na mekaniko at isa siya dun sa mga pinagkakatiwalaan ko tungkol sa motor ko. At napaka-quality din naman ang gawa niya. At saka para na rin na i-content ko, diba? At saka yung mga hindi pa siya kilala, alam ko kilala na rin to sa larangan ng pagmemekaniko. Pero malay natin, may mga ibang makakapanood sa kanya na hindi pa kilala. Ayan, nire-recommend ako ito dahil marunong. Nasabi kong marunong at mahal niya yung ginagawa niya. Ayan, may mga in-spray na siya dyan. Di ko alam anong tawag dyan. Basta alam ko, sabi ko, linisin mo, ikaw na bahala.